Ito nga bang si Tyler Tio ay papunta na dito sa Magnolia Chicken Templados? Sa dami ng mga nakikita nating trade proposals dito sa Magnolia para kay Gio Hanalon, ang tingin ko pinakamaganda dyan straight up ay Tyler Tio for Gio Hanalon. Hindi naman malulugi dito ang Phoenix o kaya ang Magnolia. Alam natin kung anong kayang gawin ni Tyler Tio at ano ang kayang gawin ni Gio Hanalon. Mas defensive oriented si Gio, pero kaya din naman umiscore. Ganon din to si Tyler Tio. Kaya sa tingin ko magiging okay yung trade na yan at hindi magkakaproblema sa trade committee. Ngayon, ang tanong na naman ay kung ready na ba itong Phoenix na pakawalan to si Tyler Tio. Tandaan natin, si Tyler Tio ay merong injury at kagagaling lang niya doon at nagre-recover pa. Yan doon yung dahilan kung bakit ang Phoenix maagang nalaglag dito sa Philippine Cup. Pero ang Magnolia willing naman silang intayin na makarecover itong si Tyler Tio para magamit nila ito. O sakaling makuha ng Magnolia si Tyler Tio, magiging dispensable na ito si Paul Lee at pwede na nila yung i-trade sa ibang kuponan sa tingin ko. Dahil sa ngayon, itong Magnolia naghahanap ng mga bagong players na pwede nilang idagdag dito sa kanilang lineup. At sa tingin ko yan si Paul Lee ay isa doon sa mga players na pwede nilang gawin na trade asset. That is kung makuha na nila itong si Tyler Tio dahil alam natin si Tyler Tio mahusay yan sa 3 points. At isa yun doon sa mga magagamit talaga nila na magaling na players para masabi na natin na itong talagang si Paul Lee magaling na player pero alam natin na medyo inconsistent ang laro. So pwede na nilang i-trade yan kapag nakuha itong si Tyler Tio. Sa panig naman ng Phoenix, itong si Gio Hanalon, maaasahan nila yan every game na ibibigay ang lahat pagdating doon sa kanyang depensa at pati na dito sa kanyang opensa. Kaya sa tingin ko, never malulugi ang Phoenix dito sa ganyang klaseng trade. Mukhang ito na inaabangan ng marami dahil itong Barangay Ginebra ay mukhang gusto na raw kunin itong si Mikey Williams mula dito sa TNT Tropang Giga. At handa silang makinig kung ano ang gustong demand nitong TNT. Obviously, itong Ginebra hindi naman ibibigay dyan sila Stan Harding, Curtis, Scottie Thompson, sila Jamie Malonzo. At ang TNT hindi naman hihingin yan dahil obviously ang Ginebra may risk dito sa pagkuha kay Mikey Williams. Ang ginagawa kasi ng TNT ngayon ay tinitingnan yung posibilidad na baka itong si Ray Ray Parks at si Kiefer Ravena bumalik na dito sa Pilipinas. At kung mangyari yan at makuha ng TNT, yung rights ni Parks nasa TNT yan. So automatic sa kanila yan maglalaro. Yung rights ni Ravena nasa NLEX pero madaling naman yung makukuha ng TNT. Pero maliwanag dito, kung babalik ito si Parks at si Ravena, dispensable na ito si Mikey Williams at pwede na nila yung ibalik o ibigay dito sa Barangay Ginebra. Ang tanong na lamang ay kung sino ang pwedeng i-offer ng Ginebra na kapalit. Ang TNT kaya ay papayag na si Jeremiah Gray ang kapalit. Maghihintay kaya sila hanggang makarecover to mula sa kanyang ACL. O baka naman hilingin itong si Stanley Pringle at si Nards Pinto. Alam natin Ginebra medyo manghihinayang bitawan to si Pringle at kahit matanda na nakapagde-deliver pa. Ito namang si Maverick Hanmisi kaya ang ibigay ng Ginebra para dito kay Mikey Williams. Isa rin niya sa mga posibilidad. Yung first round pick ng Ginebra baka masama rin. Ang ibig sabihin dito, ang maliwanag ang TNT handa nang i-offer itong si Mikey Williams dito sa Barangay Ginebra. Ang tanong na lamang ay kung sino hihilingin na kapalit ng TNT at kung papayag dito ang Ginebra. Tandaan natin kapag napunta dyan si Mikey, ito ay ball dominant player. So kailangan mag-release ng mga guards ang Ginebra.